Dominant Protect. Credit to the author. 2151-60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Walang problema. Ang kinatawan ng Hidden House Pits ay si Shelton. Pumunta siya upang sanayin ang kanyang kalooban. Isa siyang physical practitioner, Earth Class Early Phase Peak. Mahirap para sa kanya na makalusot ng walang pagkakataon, kaya kailangan niyang humanap ng paraan para magawa iyon. Ang pagsubok sa espiritu ng hayop ay mapanganib, ngunit ang panganib at pagkakataon ay magkakasamang umiral. Tulad ng pagsubok sa Ice Palace, marami pa rin ang pumunta sa kabila ng panganib. Ito ang loika na ito. Sige, lumapit ka. Tumango ang pinuno ng gate. Wala siyang anumang sama ng loob sa Hidden House Pits, kaya inutusan niya ang halimaw na guluhin si Shelton at pilitin siyang umamin ng pagkatalo. Hindi niya kailangang pilitin. Ang Purple Lightning Beast ay talagang nakakaintindi ng wika ng tao. Ang ganitong uri ng sinaunang espiritong hayop na may espiritual na katalinuhan ay napakatalino. Gayunpaman, sa mga mata nito, napakahina ng Gate Lord Wo na hindi man lang ito mapakali na makipag-usap sa kanya. Sa makatuwid, ang Purple Lightning Beast ay bumantong hininga lamang at hindi sumang-ayon o hindi sumang-ayon. Nagbigay ito ng Gate Lord Wo ay malabong sagot. Kalimutan mo na, basta hindi mo sinasaktan ang mga alagad namin, ayos lang. Nakita ng pinuno ng gate na si Wo ang ugali ng lilang kidlat na hayop at walang pagpipilian kundi ang manirahan sa pangalawang pinakamahusay. Pumasok si Shelton sa hall at kinakabahang tumingin sa Purple Lightning Beast. Hindi siya nang ahas na bumagal, at sa susunod na sandali, ang Purple Lightning Beast ay sumugod kay Shelton na parang baliw na tao. Napatalon si Shelton sa gulat at tumakbo. At kaya, isang mahimalang eksena ang lumitaw. Sa loob ng hall, si Shelton ay tumatakbo sa unahan, habang ang Purple Lightning Beast ay humahabol mula sa likuran. Gayunpaman, malinaw na hindi ginagamit ng Purple Lightning Beast ang buong lakas nito, dahil alam ng pinuno ng gate na ang bilis ng Purple Lightning Beast ay mas mabilis kaysa dito. Gayunpaman, gaano man kabilis tumakbo si Shelton, napanatili ng Purple Lightning Beast ang isang tiyak na distansya mula sa kanya. Tumakbo si Shelton sa abot ng kanyang makakaya, ngunit ang purple na kidlat na hayop ay sumunod sa kanyang likuran sa steady na bilis, na para bang pinaglalaroan siya nito. Nang makita ito, nakahinga ng maluwag ang pinuno ng tarangkahan, parang binibigyan siya ng mukha ng Purple Lightning Beast. Hanggat hindi niya papatayin si Shelton, hindi niya sasaktan ang Hidden House Pits. Gayunpaman, habang alam ito ng pinuno ng gate, ang iba ay hindi. Ang Purple Lightning Beast ay malapit na sumusunod kay Shelton, at si Shelton ay tumatakbong parang baliw, hinahabol siya. Pawis na pawis si Old Master Pits. Gusto lang ni Shelton na magkaroon ng karanasan, ngunit hindi niya inaasahan na ganito kabilis ang hayop. Gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para palihim na atakehin ang Purple Lightning Beast, ngunit tila maswerte siya kung hindi gagawin iyon ng Purple Lightning Beast. Pagkatapos ng dalawang round, naiinip at naiinis na ang Purple Lightning Beast. Isa ka lang mahinang Earth Class Early Phase Peak Physical Practitioner, at nandito ka para magpakitang gilas. 2 ikot na kitang hinahabol. Bakit ka tumatakbo kung hindi ka naman luluhod at humingi ng awa? Gustong turuan ng Purple Lightning Beast si Shelton ng leksyon, kaya bigla itong umungol at bumilis. Inaamin ko ang pagkatalo, inaamin ko ang pagkatalo. Sa wakas ay sumuko na si Shelton. Natakot siya, hindi worth it na patayin ng halimaw. Gate Master Wotot, dapat ay inamin mo na ang iyong pagkatalo noon pa man. Sa tingin mo, gaano ka kikaye? Arm wrestling sa Purple Lightning Beast. Kahit na ang Purple Lightning Beast ay hindi mahina sa harap ng isang Sky Class Early Phase, hindi pa banggitin ang isang Earth Class Early Phase Peak, at isang pisikal na yugto. Sige, bubuksan ko ang pinto sa hola. Pwede ka nang lumabas. Gate Master Wo said with a calm expression. Gayunpaman, sa sandaling binuksan ng Gate Master ang hola, ang kuko ng Purple Lightning Beast ay tumama sa likod ni Shelton. Hindi man siya tinamaan ng kuko ay dumyugo pa rin ang likod ni Shelton. Natisod siyang lumabas ng hola at iniluwa ang isang bibig ng dugo. Sobrang putla ng mukha niya. Hindi man lang siya tumayo ng ilang segundo sa labas ng hola bago siya bumagsak sa lupa. Shelton!
Ang mga mata ni Elder Pitts ay kumislap sa matinding pag-aalala at panghihinayang kung alam niya na ang halimaw ay ganito kalakas, hindi niya hahayaang umalis si Shelton kahit anong mangyari. Muntik na siyang mawala ng buhay. Si Shelton ang pag-asa ng nakababatang henerasyon ng Hidden House Pitts. Si Sean ang namamahala sa bahay, at si Shelton ay nakatuon sa kanyang martial arts. Sa pagtutulungan ng dalawa, maaaring maging mas malakas ang Hidden House Pitts. Ngunit kung si Shelton ay namatay dito, ito ay isang malaking kawalan. Lolo. Ako. Parang may kakaibang chi sa katawan ko. Path. Dumura si Shelton ng isa pang subo ng dugo at nahimatay. Galit na galit si Lolo Pitts, wala na siyang magandang gawin. Bakit kailangan niyang pumayag sa hiling ni Shelton? Hindi katakataka na maraming pamilya ang piniling umatras. Parang sila ang matatalino. Shelton, sinasabi mo ang iyong katawan. Nag-aalala si Elder Pitts, ngunit hindi siya isang espiritual na master, hindi niya masuri ang kalagayan ni Shelton. Lumingon siya sa pinuno ng gateway para humingi ng tulong. Old Man Pitts. Ang aking pakikiramay. Ang Purple Lightning Beast na ito ay napakalakas, kung hindi ako nagkakamali, ang katawan ng apo mo ay naturukan ng chi ng isang spirit beast. Ito ay katulad ng purong chi mula sa mundo, at maaari lang nating hilingin sa isang Sky-class master na subukan at pinuhin ito, kung hindi. Hindi natapos ng ulo ang kanyang pangungusap, ngunit tiyak na hindi iyon mahulaan ng matandang Pitts. Hoy! Napabuntong hininga si Elder Pitts at tumingin kay Kuya Hale, Elder York, Elder Yu, at Elder Duran, lahat ng Sky-class masters, umaasa sa kanilang tulong. Gayunpaman, ang mga matatandang ito ay parang mga matatandang estudyante na nagmumuni-muni. Tumingin sila ng diretso, at wala ni isa sa kanila ang lumapit para tumulong. Hindi sa malupit sila at ayaw tumulong, ngunit dahil hindi magandang trabaho para sa iba na pinuhin si Xingqi. Ito ay isang pag-aaksaya ng pagsisikap at walang pakinabang. Kung hindi sila mag-iingat at hindi ito lubusang pinuhin, ang Xingqi ay tatakbo sa kanila, at sila ay talagang magkakaproblema. Kapag nilinang ng isang cultivator ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa, kukuha sila ng espiritual na enerhiya mula sa Chi Si Point, pagkatapos ay gagamitin ang internal cultivation method upang baguhin ang espiritual na enerhiya sa totoong chi na kailangan nila, at pagkatapos ay papasok sa iba't ibang meridian ng katawan. Gayunpaman, talagang imposible para sa kanila na direktang sumipsip ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa pamamagitan ng mga acupuncture point sa kanilang mga kamay. Ito ay dahil ang espiritual na enerhiya na kanilang hinihigop ay hindi maaaring maging tunay na chi na kailangan nila nang hindi dumaan sa Chi Si Point at sa panloob na pamamaraan ng paglilinang. Sa makatuwid, ito ay isang napakamapanganib at posibleng nakamamatay na bagay. Sino ang handang gawin ang ganitong uri ng bagay? 2,152. Siyempre, para ito sa mga normal na practitioner, maliban kay Terence. Hindi banggitin ang katotohanan na ang sining ng Dragon Mastery ay iba sa normal na espiritual na sining, hindi niya kailangang kumuha ng espiritual na chi mula sa dagat ng chi, maaari niyang makuha ang espiritual na chi mula sa alinman sa mga acupoint sa kanyang katawan. Ang dalisay na espiritual na chi sa katawan ng espiritong hayop ay maaaring direktang makuha at ma-convert ni Terence. Hindi ma-convert ni Terence ang ibang uri ng enerhiya dahil wala siyang kakayahan ng natoy. Hindi niya kayang i-convert ang lahat ng chi sa sarili niyang chi, ngunit kaya niyang makuha ang purong chi ng mundo at i-convert ito para sa sarili niyang gamit. Ito rin ang dahilan kung bakit nakuha ni Terence ang chi mula sa pangkalahatang Wilson at Skybolt na baboy. Si Terence, sa kabilang banda, ay inilipat ang chi sa iba sa pamamagitan ng mga meridian ng kanilang mga pulso, ngunit ang sining ng Dragon Mastery ay automatikong na-convert ang chi sa chi na kailangan ng practitioner's arts ng target. Direkta nitong inilipat ang chi sa kanilang mga katawan, na iniligtas sa kanila ang pangangailangang sumipsip nito mula sa Chi Si Point. Kaya lang hindi tutulungan ni Terence ang Hidden House Pitts sa panahong tulad nito, nagkaroon siya ng sama ng loob sa kanila, at kahit na hindi, wala siyang interes na tulungan sila. Napabuntong hininga ang matandang Hale nang makita niyang hindi natinag ang lahat. Wala siyang choice kundi ang maglakad sa kanyang sarili. Siya ang host, kaya hindi siya pwedeng maupo na lang at walang magawa. Gayunpaman, kung gusto niyang asikasuhin ang bagay na ito, kailangan niyang maging malinaw kung ito ay katumbas ng halaga o hindi.
Lumakad ang matandang Hale, at ang matandang Pitts ay labis na nagpapasalamat. Salamat, matandang Hale. You're welcome. Mahirap sabihin kung mapapagaling ito. Ikinaway ng ama ni Ivan ang kanyang kamay at hindi nagsalita. Inabot niya ang kanyang kamay at sinimulang tingnan ang mga meridian ni Shelton. Gayunpaman, pagkatapos suriin, sumimangot siya ng malalim. Nagulat si Old Master Pitts, ngunit hindi ito ng ahas na hamarang. Umiling si Gate Master Wo. Alam niyang nagalit ang Purple Lightning Beast, ngunit binibigyan na nito ng mukha si Shelton sa pamamagitan ng hindi pagpatay sa kanya ng isang sampal. Iyon ay isang sinaunang espiritong hayop na may linya ng dugo ng isang banal na hayop. Paano ito nakikinig sa mga utos ng Gate Master Wo? Hindi siya ang kinontratang Spirit Beast ng Gate Master Wo, kaya makatuwiran para sa kanya na parusahan si Shelton. Ito ay hindi maganda. Ang Zinchi na ito ay talagang purong langit at lupa na Lingchi, ngunit hindi ko ito maabsorb at mapino. Hindi ako sigurado kung maa-absorb ko ito ng dahan-dahan at pilit para pinuhin ito, sabi ng matandang Hale. Paumanhin, ngunit wala akong magagawa tungkol dito. Napakaraming totoong chi sa katawan ng apo mo. Ito. Nadurog ang puso ni Elder Pete sa mga salita. Ako. Matandang Hale, paano ko ililigtas ang aking apo? Handa akong bayaran ang halaga. Umiling si Old Master Hale. Hindi ito madaling gawain, at hindi madaling makuha ang gantimpala. Kung hindi niya ito mapino pagkatapos malanghap, kailangan niyang gumawa ng paraan para mapilitan itong palabasin. Masyadong malaki ang presyong kailangan niyang bayaran. Kung siya ay nabaliw, ito ay hindi katumbas ng halaga. Si Elder York, Elder Yu, at si Elder Duran ay pawang Sky Class Masters, at madalas silang makatagpo ng mga ganitong sitwasyon. Ang ilang mga tao ay humingi ng tulong sa kanila, at sinubukan nila, ngunit lahat sila ay nabigo. Ang katawan ni Shelton ay walang kahit kaunting chi, at mahirap kahit kaunti. Sa makatuwid, hindi nila naisip na subukan ito. Hindi nila gagawin ang ganoong bagay kahit gaano pa karaming pera ang inaalok sa kanila. Makakaapekto ito sa kanilang paglilinang. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Sa tingin ko ay mas mabuting hayaan ang hari ng medisina ng bahay na si Hale na tingnan. Kung wala siyang magagawa, wala akong magagawa. Umiling ang ama ni Ivan. Sa totoo lang, wala siyang masyadong pag-asa. Sige, maraming salamat. Hindi alam ni Elder Pitts, mas mabuting magkaroon ng pag-asa kaysa wala. Mabilis niyang binuhat si Shelton at sinundan ang mga alagad na inayos ni Elder Hale na pumunta sa hari ng medisina. Ang ikalawang umakyat ay ang Firewolfgang Disciple. Ang Miguel ay tila walang pakialam sa kahabag-habag na kalagayan ni Shelton. Hindi naman siya nag-aalala. Hinayaan pa rin niyang umakyat ang sarili niyang alagad. First round, Hidden House Pitts Disciples, ang oras ay 7 minuto at 49 na segundo. Pangalawang round, mga miyembro ng Firewolf Gang, humanda. Inanunsyo ng ama ni Ivan ang mga resulta. Nang makita ng Gate Master Wo ang Firewolf Gang disciple na papalapit, binuksan niya ang pinto ng kulungan at pinapasok siya. Matapos makapasok ang mga Firewolf sa hola, tila hindi nila pinansin ang Purple Lightning Beast. Nakatayo lang sila doon na parang mga tanga at walang ginawa. Dahil sa sitwasyong ito, bahagyang natigilan ang Purple Lightning Beast. Tulala lang nakatayo. Hindi siya naging alerto o nagtago. Kaya, sinubukan ng Purple Lightning Beast na habulin ang Firewolf Gang disciple at makipaglaro sa kanya, ngunit hindi ito pinansin ng Firewolf Gang disciple at nakatayo doon na parang tanga, na parang kahit anong gawin ng Purple Lightning Beast ay walang kinalaman sa mga Firewolves. Nang makita ito, medyo nainas ang Purple Lightning Beast. Sinubukan itong sumugod, ngunit nanatiling hindi natinag ang alagad ng Firewolf Gang. Sa pagkakataong ito, sumiklab din ang init ng ulo ng Purple Lightning Beast. Hinagis nito ang isang sampal at diretsyong ibinato sa lupa ang disipulo ng Firewolf Gang. Gayunpaman, ang disipulong ito ay hindi kasing inutil ni Shelton. Pagkahulog niya sa lupa, hindi man lang siya humingi ng awa. Maya-maya, nanginginig siyang tumayo, nakatayo pa rin doon. Medyo nataranta ang Purple Lightning Beast. Sino ang taong ito? Binugbog siya, pero parang walang nangyari. May mali ba sa taong ito? Gayunpaman, dahil ang taong ito ay nananatili pa rin dito pagkatapos nabugbugin at hindi tumakas, ang Purple Lightning Beast ay walang dahilan para pigilan siya.
Lumapit ito at binigyan ng isa pang sampal ang disipulo, dahilan para matamba siya sa lupa. Sa pagkakataong ito, hindi na agad nakabangon ang mga alagad ng Firewolf Gang. Umiling-iling ang matatandang lalaki na nakatingin sa labas. Alam nilang lahat na kakaiba ang mga alagad ng Firewolf Gang. Hindi sila natatakot sa pakikipaglaban o kamatayan. Gayunpaman, malamang na hindi sila makakarating pagkatapos ng maikling panahon. Disciple ng Firewolf Gang, dead or alive ka ba? Kung hindi ka pa rin tatayo, talo ka. Tanong ng ama ni Ivan. Pagkatapos ng lahat, kung ang isa ay namatay sa lugar, hindi ito mabibilang bilang resulta ng kompetisyon. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos ng mga salita ng matandang master na si Hale, lumipat ang alagad ng Firewolf Gang. Muli siyang sumuray-suray mula sa lupa, ngunit sa pagkakataong ito, halatang mas mabagal ang kanyang mga galaw kaysa dati. Pagkatayo niya, tumalsik siya ng ilang subo ng dugo, pero nakatayo pa rin siya doon nang hindi gumagalaw. 2,153. Hindi nakaimik ang Purple Lightning Beast. Nandito ba ang taong ito para hanapin ang kamatayan? Pagtingin ko sa kanya, isang sampal pa at malamang mamatay na siya, diba? Gayunpaman, ang Purple Lightning Beast ay walang anumang simpatiya. Dahil pumasok ka na at hindi ka tumatakbo o nagmamakaawa, kamatayan na lang ang hinihintay mo. Kaya naman, muling sinampal ng Purple Lightning Beast ang disipulo ng Firewolf Gang, dahilan para matisod siya. Sa pagkakataong ito, ang mga disciples ng Firewolf Gang ay talagang hindi gumawa ng anumang mga galaw. Sa parehong oras, sinabi ng Miguel, sige, aminin namin ang pagkatalo. Nagtiyaga kami hanggang sa limitasyon. Ilabas mo siya. Makakalabas pa kaya siya? Natigilan ang lahat, ngunit binuksan pa rin ng pinuno ng gate ang hola. Ang alagad ng Firewolf Gang sa lupa ay mahimalang gumalaw muli, ngunit hindi siya makatayo. Sa halip, umakyat siya sa hola at pumunta sa gilid ng Miguel. Miguel ang nagbigay ng ilang tagubilin sa isa sa kanyang mga pinagkakatiwalaang subordinate, at umalis ang subordinate kasama ang nasugatan na disipulo. Kung saan sila nagpunta, Miguel lang ang nakakaalam. Hindi alam ng ibang matatandang lalaki na naruroon. Gayunpaman, hindi nila ito imbestigahan. Ang apoy na Wolfgang ay misteryoso, at sila ay mas mahiwaga kaysa sa pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta. Sila ay isang bagong gang na bumangon sa nakalipas na 20 taon, at kahit ang mga sinaunang sekta ay hindi nang ahas na guluhin sila. Walang mga abala sa kanilang negosyo. Dahil hindi pa patay ang alagad na ito nang lumabas siya, kahit na umamin na siya sa pagkatalo, valid pa rin ang resulta. Kaya, inihayag ng matandang master na si Hale, sa ikalawang round, ang mga Firewolves ay tumagal ng 9 na minuto at 8 segundo. Kailangang aminin ng isa na ang alagad ng Firewolf Gang na ito ay bumagsak ng ilang beses, hinayla ang kanyang mga paa ng mas mahaba kaysa sa pinigilan ni Shelton, at ngayon siya ang nangunguna. Para sa ikatlong round, ang mga disipulo ay mula sa Golden Bell Sect. Matapos ipahayag ng matandang master na si Hale ang mga resulta, nagpatuloy siya sa kompetisyon. Pagdating sa disipulo ng Golden Bell Sect, medyo nag-alinlangan si Zuan. Sa kanyang dalawang alagad, ang isa ay patay at ang isa ay nasugatan. Ang namatay ay ang kanyang paboritong huling disipulo, at ang nasugatan ay isa ring mas mahuhusay na disipulo. Ngayon, ang kalahok ay isa pang mas mahuhusay na alagad. Gayunpaman, pagkatapos na makita si Shelton at ang mga Firewolves na, mga pinsala, ang brilyante ay walang gaanong pag-asa. Si Shelton ay naturukan ng chi ng espiritong hayop. Hindi nag-alala ang brilyante tungkol doon pagkatapos ng lahat, ang Golden Bell Shield ay may epekto sa pagharang sa chi. Gayunpaman, nag-aalala ito na ang Golden Bell na kalasag ng disipulo ay hindi makakayanan ang malubhang pag-atake at ang espirito ay hindi makayanan ang malubhang pag-atake. Sa pag-iisip nito, inutusan ni Zuan ang disipulo sa tabi niya, pagkatapos mong pumasok, tumayo sandali tulad ng apoy na alagad ng Wolfgang. Kung hindi ka aatakehin ng sinaunang espiritual na hayop, maaari mo itong ipagpaliban ng ilang sandali. Kapag hinabol ka nito, tumakbo ka. Kung mahuli ka nito, tamaan ka. Kung sa tingin mo ay hindi mo kaya, aminin mo ang iyong pagkatalo at huwag lumaban. Oo. Alam din ng disipulo ng Golden Bell Sect ang kahalagahan ng bagay, kaya tumango siya at tumugon. Kaya naman, pagkatapos pumasok sa kulungan ang mga disipulo ng sektang Golden Bell, ginaya nila ang mga disipulo ng Firewolf Gang at tulala silang tumayo doon.
Gayunpaman, ang hakbang na ito ay malinaw na hindi na epektibo. Nang makita ng Purple Lightning Beast na ginagamit din ng taong ito ang galaw na ito, hindi man lang ito nag-abalang takutin siya at direktang sinampal. Bang! Hindi alam ng disipulo ng Golden Bell Sect kung ano ang nangyayari, ngunit siya ay nataman at nahulog. Dahil sa proteksyon ng Golden Bell Shield, nagkaroon lamang siya ng ilang menor de edad na pinsala, ngunit hindi na siya ng ahas na manatili pa. Dahil mababasag ng Purple Lightning Beast ang kanyang Golden Bell Shield, mamamatay siya ng walang pag-aalinlangan kung matamaan pa siya ng ilang beses. Sa makatuwid, ang disipulo ng sektang Golden Bell ay gumawa ng isang maagang desisyon. Sinabi niya nang hindi bumangon sa lupa, inaamin ko ang pagkatalo. Binuksan ni Gate Master Wo ang pinto ng hola. Ang disipulo ng Golden Bell Sect ay tumayo mula sa lupa at tumakbo palabas. Wala pang isang minuto bago siya bumangon. Siya ang nagtagal ng pinakamaikling oras sa lahat ng mga kalahok. Pinagmasdan ni Diamond ang buong proseso at walang magawa. Talagang malas ang kanyang alagad. Ang dalawang galaw noon ay ginamit ng Hidden House Spirits at ng apoy na Wolfgang. Ang Purple Lightning Beast na ito ay malamang na napagod sa pakikipaglaro sa kanya o kung anuman, ngunit ang bahay ng kidlat ay dumating at sinampal ang kanyang disipulo. Buti na lang at maayos ang kanyang alagad. Kung hindi, mas lalo niyang pinagsisihan. Sa ikatlong laban, ang disipulo ng sektang Golden Bell ay tumagal ng 38 segundo. Ang mga disipulong lalaban sa ika-4 na round ay ang mga nakatagong disipulo ng pamilyang Han. Inihayag ni Old Master Hale. Mga alagad ng nakatagong pamilyahan, mangyaring umakyat sa entablado. Sa oras na ito, ang matandang Hale at ang pinunong Wo ay labis na kinakabahan. Napakababa ng ranking na ito ni Terence, hindi lang siya susuko pagkatapos manood ng mga unang laban, di ba? Kung siya ay sumuko, kung gayon ang lahat ng kanyang paghahanda ay magiging walang kabuluhan. Hindi nila ginulo ang pagkakasunod-sunod ng lote. Ito ay isang maliit na detalye, pagkatapos ng lahat, at ito ay magiging isang problema kung ginugulo nila ito. Nakatitig silang lahat kay Terence, naghihintay kung ano ang pipiliin niya. Boss, dapat na ba tayong sumuko? Nakakatakot talaga ang sinaunang espiritual na hayop na ito. Sabi ni Jepoy, hininaan ang boses. At sa tingin ko, may kakayahang makipag-usap ang Gate Master Wo sa sinaunang espiritong halimaw na ito. Paano kung hahayaan niyang saktan ka ng sinaunang espiritong hayop, boss? Dapat alam mo na pinatay mo ang kanyang disipulo at espiritong lobo. Huwag kang mag-alala, mahinang ngumiti si Terence at mahinahong naglakad patungo sa hola. Phew! Nakahinga ng maluwag ang mga taong nakakita kay Terence na naglalakad. Napabuntong hininga si Lolo Duran. Tila siguradong patay na si Terence sa pagkakataong ito. Ang mga pagsisikap ni Gentry na bumuo ng isang magandang relasyon ay walang kabuluhan. Hindi niya ito magagamit sa hinaharap. Sa kabilang banda, ang mga matatandang lalaki na gustong pumatay kay Terence ay labis na nasasabik, lalo na si Jin Dao. Hindi siya maaaring maging mas masaya habang inutusan niya ang Purple Lightning Beast sa wikang halimaw, sa ilang sandali, kapag ang taong ito ay pumasok sa hola, patayin mo siya ng direkta. Huwag magpigil, dapat mong patayin siya. Humingi man siya ng awa o hindi, gamitin ang pumatay ng direkta. Tila hindi sinasang-ayunan ng Purple Lightning Beast ang tono ng Gate Master Wo. Nakikita mo ba iyan? Isa itong elixir fruit. Kung papatayin mo ang taong iyon, sa iyo iyon. Binuksan ni Gate Leader Wo ang kanyang manggas at ipinakita sa Purple Lightning Beast ang prutas na ibinigay sa kanya ni Terence. Umuungol. Pinaikit ng Purple Lightning Beast ang mga mata nito, na para bang pumayag ito sa kahilingan ni Master Wo. Hehe. Terence? Oh Terence? Hindi mo naman ito mapapanaginipan, di ba? Ang espiritual na bungang ibinigay mo sa akin ang magiging susi sa iyong kamatayan. Kung hindi dahil dito, hindi sana madaling pumayag ang Purple Lightning Beast. Siyempre, lihim na ginawa ni Gate Master Wo ang lahat ng ito, hindi pinapaalam kay Terence. 2154. Lumapit si Terence sa hola, at binuksan ito ng lalaki nang hindi gumagawa ng ingay, pinapasok siya. Sa pagtataka ng lahat, hindi man lang sinubukan ni Terence na umiwas o magtago nang pumasok siya sa hola. Diretso lang siyang naglakad patungo sa Purple Lightning Beast. Natigilan ang lahat, kabilang ang Purple Lightning Beast. May mali ba kay Terence?
Nandito ba siya para mamatay? Habang nagtataka ang lahat, ginamit ni Terence ang kanyang purong enerhiya na voice transmission para kausapin ang Purple Lightning Beast. Alam kong naiintindihan mo ang sinasabi ko. Alam ko rin na gusto akong patayin ng may apelyido na Wo. Gayunpaman, may mungkahi ako. Mas mabuti pang sumunod ka sa akin kaysa sa kanya. Umuungol. Ang Purple Lightning Beast ay nagyelo, hindi niya akalain na gagamit si Terence ng voice transmission. Ito ay isang kasanayan na tanging ang Sky Class Masters lamang ang maaaring gumamit nito, at hindi lahat ng Sky Class Masters ay maaaring gumamit nito. Ang Purple Lightning Beast na ito ay nabuhay ng mahigit 10,000 taon at natural na napakaraming kaalaman. At alam ni Terence na nakakaintindi ito ng wika ng tao. Kahit ang mga taong nagtayo ng gate ng bundok ay hindi alam ang tungkol dito, tama ba? At ang higit na ikinalito ng hayop ay ang sinabi ni Terence na mas mabuting sundin siya kaysa sa sekta ng bundok ng Gan. Ano ang ibig sabihin noon? Ha! Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon, huwag mo nang pigilan. Lumapit si Terence at inilagay ang kanyang kamay sa katawan ng Purple Lightning Beast. Isinaaktibo niya ang unang yugto ng sining ng Dragon Mastery at nagpadala ng maliit na daloy ng enerhiya sa katawan ng hayop. Nang inig ang katawan ng Purple Lightning Beast, ang mga mata nito ay napuno ng pagkabigla at hindi makapaniwala habang nakatingin kay Terence, walang imek. Totoo ba ito? Ang taong nasa harapan niya ay maaaring maglipat ng enerhiya sa kanya. Ang pinakakailangan ng Purple Lightning Beast ay enerhiya para mag-level up, kung hindi ay hindi ito makakatagal sa sekta ng Chen Mountain sa lahat ng mga taon na ito. Ngunit, masasabing kahit na si Terence ay naglipat lamang ng isang bakas ng enerhiya, ito ay napakadalisay, maihahambing sa 10 taon ng paglilinang o higit pa. Ang prutas na ibinigay sa kanya ng pinuno ng gate kanina, sa kabilang banda, ay hindi man lang nagbigay sa kanya ng kahit 1% ng purong enerhiya ni Terence. At kaya, medyo nabaliw na talaga ang Purple Lightning Beast. Tumingin ito kay Terence, malalim ang iniisip, ngunit hindi lubos na naniwala sa kanya. Kung tutuusin, napakataas ng katalinuhan nito, at hindi sapat ang sandaling ito para lubusang maniwala kay Terence. Hindi na nagsalita si Terence at ngumiti lang. Muli niyang ipinalibot ang unang yugto ng sining ng Dragon Mastery at nagpadala ng kaunting enerhiya kaysa dati. Sa pagkakataong ito, hindi na siya pinagdudahan ng Purple Lightning Beast. Sa wakas ay naniwala siya na may makakatulong sa kanya na madagdagan ang kanyang lakas. Siguro kung narinig mo na ang Skybolt na baboy. Mayroon akong isa, at ito ang aking kapatid na lalaki sa espiritu ng hayop. Itinaas ko na ito mula sa ginintoang klase tungo sa mystic na klase, at sandali na lamang bago ito maging Earth class. Nakita ni Terence na naniwala sa kanya ang Purple Lightning Beast, kaya nagtapon siya ng isa pang malaking matamis na regalo. Skybolt na baboy. Ang Purple Lightning Beast ay isa ring divine beast mula noong sinaunang panahon, kaya natural na mayroon itong kaunting pag-unawa sa mga kakayahan ng Skybolt Pig sa pangangaso ng kayamanan. Noong sinaunang panahon, ang Skybolt Pig ay may isa pang palayaw, Fortune Pig, na nangangahulugang makakahanap ito ng anumang bagay na mahalaga. Kahit ang Purple Lightning Beast ay naiinggit sa kakayahan ng Skybolt Pig, kaya paanong hindi nito narinig ang tungkol dito? Gayunpaman, walang sino man sa mundo ang nakakaalam tungkol sa baboy. Ang Skybolt na baboy na ito ay kapareho ng Purple Lightning Beast, pareho silang sinaunang espiritong hayop na may linya ng dugo ng isang banal na hayop. Matagal na silang extinct, at hindi ginawa ni Terence na alam niya ang tungkol sa baboy na Skybolt. Nandoon talaga ang baboy na Skybolt. Kaya't hindi siya pinagdudahan ng Purple Lightning Beast at mabilis na tumango, na nagpapahiwatig na handa itong sundan si Terence. Nakakatawang biro, ang Purple Lightning Beast ay magiging tanga kung hindi nito sinunod si Terence na may napakalaking benepisyo. Hindi ito contract spirit beast ng Chen Mountain Sect, kaya wala itong relasyon sa kanila. Bagamat nakakain ito ng marami sa kanilang mga espiritong damo at kayamanan, pinrotektahan din nito ang sekta bilang isang tagapag-alaga na espiritong hayop sa loob ng maraming taon. Sa mga tuntunin ng utang, ang Gan Mountain Sect ay may utang sa Purple Lightning Beast para sa pagtatayo ng isang sekta kung saan ito nilinang. Sige, dahil iyon ang kaso, kapag ang disipulong iyon mula sa bundok ng Yi ay dumating, maaari mo lamang siyang patayin sa isang sampal.
Sa palagay ko ito ay binibilang-bilang iyong patunay ng katapatan. Sabi ni Terence sa halimaw. Umuungol. Tumango ang Purple Lightning Beast, na nagpapahiwatig na walang problema. Hindi ito tanga, kaya alam nitong kailangan nitong magpakita ng sinseridad kung gusto nitong sundin ang bago nitong amo. Gayunpaman, ang Purple Lightning Beast ay hindi nakakaramdam ng anumang pressure tungkol sa pagtataksil sa sekta ng Chen Mountain. Ang dalawa ay nasa isang kooperatiba na relasyon, at ginamit ito ng pinuno ng gate upang ipakita sa iba. Kung ayaw nitong makipagtulungan, natural nitong wakasan ang kontrata. Then you can play alone. Dito muna ako maglilinang saglit. Dahil doon, umupo si Terence na naka-crossleg at nagsimulang i-channel ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery. Katatapos lang niyang pumasok sa Earth Class mid-phase, at kailangan niya munang pagsamahin ang kanyang lakas. Ang Purple Lightning Beast ay natural na hindi makaistorbo kay Terence. Gusto nitong pasayahin si Terence, ito ay isang taong maaaring mag-level up. Ang mga benepisyo lamang na natanggap nito ay sapat na para ito ay linangin sa napakahabang panahon. Sa hitsura nito, hindi man lang ginamit ni Terence ang kanyang buong lakas at binigyan lamang ito ng kaunting pakinabang, kaya oras na para gumanap ng maayos ang Purple Lightning Beast upang bigyang pansin ito ni Terence at bigyan ito ng higit pang mga benepisyo. Gayunpaman, si Terence na naka-crossleg sa hall ay nagpalaki sa mga mata ng mga tao sa labas. Ano ang nangyayari? Bakit hindi inatake ng Purple Lightning Beast si Terence? Hindi lamang iyon, ngunit si Terence ay nagsasanay din doon ng walang takot. Hindi ba siya natatakot sa halimaw? At kaya, Master Hale, Master York, Master Yu, Master Duran, at ang iba pa lahat ay lumingon kay Sect Leader Wo, ngunit sa malapit na Theodore at Jepoy, hindi sila makapagtanong ng direkta. Pagkatapos ng lahat, ang paggamit ng isang espiritong hayop upang patayin si Terence ay hindi dapat ipagmalaki. Ang pagtitipon ng Hidden House ay kailangang maging patas sa ibabaw, ngunit sino ang nakakaalam kung ang mga sinaunang antas ng mga tao ay nagbibigay pansin? Kung sila ay makikita, hindi sila makakatakas sa responsibilidad. Naguguluhan din si Gate Leader Wo. Ano ang mali sa Purple Lightning Beast? Hindi ba't sinabi niyang tutulong siyang patayin si Terence? Bakit bigla siyang hindi pinansin? Purple Lightning Beast, anong ginagawa mo? Patayin mo si Terence. Ang Gate Master Wo ay nakipag-usap sa Purple Lightning Beast sa wikang hayop. Ang beast language na ito ay ang lihim na sining ng Chen Mountain Sect, kaya hindi nila kailangang mag-alala na maunawaan ito ng ibang tao. Kasama rito si Terence, na kaunti lang ang nakakaintindi sa lengguwahe ng hayop, ngunit ang pinakasimpleng wika lamang. Kung tungkol sa sinabi ng pinuno ng sekta, hindi alam ni Terence kung ano ang ibig sabihin nito. 2,155. Ngunit si Terence ay hindi nag-abala sa kanya. Dahil ang Purple Lightning Beast ay nagsumite na, maaari niyang sabihin ang anumang gusto niya. Kung ang Chen Mountain Sect ay may sapat na chips para ilipat ang halimaw ay sumuko na. Bakit maghihintay hanggang ngayon para sundan si Terence? Si Terence ay nag-channel ng sining ng practitioner sa buong oras. Nakakalungkot na hindi ito kasing bilis noong nasa tabi niya si Melissa. Ang Melissa ay parang isang gumagalaw na kayamanan, at si Terence ay hindi sanay dito. Aalis na ako. Iiwan ko ito sa iyo mamaya. Binuksan ni Terence ang kanyang mga mata at inutusan ang Purple Lightning Beast. Naglakad siya patungo sa pintuan ng hola. Gate Master Wo, buksan mo ang hola. Ang Purple Lightning Beast na ito ay takot na takot sa akin. Kalahating araw na akong naglilinang, ngunit wala itong reaksyon. Nakakatamad na maging kampyon sa kompetisyong ito. Kalokohan mo. Kalahating oras ka palang nakapasok dyan. Huwag mong isiping mag-champion ka talaga. Natarante si Gate Master Wo at hindi alam kung ano ang nangyari, ngunit humirit pa rin siya at sinabing, ang huling tumawa ay ang kampyon. Oh! Mahinang sagot ni Terence at naglakad papunta sa direksyon ni Jepoy. Ang pinuno ng Gate Wo ay sumimangot. Terence ay ganap na hindi pinapansin siya. Nagalit ito sa kanya, ngunit wala siyang magawa. Para sa ika-4 na round, ang oras na tumagal ang nakatagong pamilyahan ay 31 minuto at 25 segundo. Sila ang nangunguna sa ngayon. Susunod, anyayahan natin ang huling kalahok, ang disipulo ng sekta ng Chen Mountain, na pumasok sa entablado. Walang ekspresyong inihayag ni Old Master Hale, ngunit lihim siyang nagdamdam sa kanyang puso.
Mahusay na sinabi ni Gate Master Wo noon, ngunit nabigo siya sa huling minuto. Gusto mo pa rin ng kayamanan. Napagpasyahan na ng kanyang ama na huwag itong ibigay sa kanya, at si Terence ay hindi pa patay. Ano ang punto? Pareho ang iniisip ni Elder York, Elder Yu, at Elder Duran, hindi na sila magbibigay ng anuman sa sekta ng Chen Mountain. Maayos naman si Terence, at kahit hindi niya makuha ang unang pwesto, pangalawa pa rin siya. Nabigo ang nakatagong bahay na summit na ito. Umakyat ang isa sa mga disipulo mula sa sekta ng Chen Mountain. Ito ang disipulong nagpalaki ng Purple Lightning Beast. Bagamat wala siyang kontrata sa halimaw, siya ang pinakapamilyar dito. Sa makatuwid, maaari siyang manatili hanggat gusto niya. Kahit isang araw lang, hindi sasalakayin ng halimaw ang disipulong ito. Pumunta ka at tanungin ang Purple Lightning Beast mamaya kung bakit hindi niya pinatay si Terence. Iniutos ng Gate Master Wo ang mga disipulo ng Yi Mountain Gate habang binubuksan niya ang hola. Sige. Sumang-ayon kaagad ang alagad at pumasok sa hola. Pagkatapos ay sinigawan niya ang Purple Lightning Beast na may pagkadismaya, "Hoy, Purple Lightning Beast, bakit hindi mo pinatay si Terence? Itinatreto ka ba ng sekta ng Gun Mountain sa walang kabuluhan? Sa lahat ng mga taon na ito, hinayaan kitang magtanim, bigyan ka ng masarap na pagkain, at gumawa ng isang bagay, hindi mo ba magagawa?" Kung ang disipulong ito ay nagsalita ng mabuti, marahil ang Purple Lightning Beast ay nagmamalasakit sa kanilang dating pagkakaibigan at hindi siya pinatay. Mabuti sana kung siya ay baldado, ngunit ang Birdman na ito ay nagtanong sa kanya sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig, na nagpalungkot sa Purple Lightning Beast. Sino ka ba? Isa ka lang maliit na alagad ng sekta ng bundok ng Gan, ang pagbibigay sa akin ng pagkain ay utos din ng pinuno ng Gate Wo, sa tingin mo ba ay may nagawa kang mabuti? Dagdag pa, ang sekta ng Ginong Bundok mo ang nagtatag ng sekta sa aking cultivation place. Hindi ako nagdulot ng anumang problema sa iyo at sa halip ay naging espiritong hayop ng iyong sekta sa loob ng maraming taon. Kung wala ako, paano naging sikat na sekta ang Gun Mountain sect mo? Sa iyong lakas, ikaw ay nasa lakas lamang ng isang karaniwang bahay, hindi banggitin ang isang sky class, wala kang isang earth class late phase peak. Kaya naman, hindi nagsalita ang Purple Lightning Beast at sinampal niya ang disipulo, dahilan para bumagsak siya sa lupa. Nagpakawala siya ng nakakadugo na sigaw at agad na naging isang tumpok ng karne. Kahit na siya ay namatay, ang disipulong ito ay hindi pa rin maintindihan kung bakit ang Purple Lightning Beast ay biglang tumalikod sa kanya. Ngunit natatakot siya na hindi na niya maitanong ang tanong na ito. Ang kalunos-lunos na eksenang ito ay nagpatulala sa lahat. Dati, ang higit na nagdusa ay si Shelton mula sa Hidden House Pits at ang apoy na Wolfgang. Si Terence, sa kabilang banda, ay isang aksidente, ngunit ito ay walang halaga kumpara sa katotohanan na ang isang disipulo mula sa Chen Mountain Sect ay napatay ng Purple Lightning Beast. Wajen Tinidor. Ang pinuno ng Gate Wo ay sumigaw sa dalamhati at galit. Ang Wojin-chon na ito ay isa rin sa mga alagad na lubos na pinag-isipan ni Gate Leader. Kung hindi, hindi niya siya papayagang makipag-ugnayan sa Purple Lightning Beast. Gayunpaman, pinatay siya ng Purple Lightning Beast. Gate Master Wo ay hindi makapaniwala. Nagkatinginan ang iba, hindi alam kung ano ang pinagkakaabalahan ng sekta. Si Terence ay hindi namatay, ngunit ang kanilang sariling disipulo ay namatay. Hindi kaya malinaw na nakipag-usap ang pinuno ng gate na ito sa Purple Lightning Beast, na naging sanhi ng hindi pagkakaunawaan ng halimaw at iniisip na pinapatay nila ang isang disipulo ng kanilang sekta. Sa pag-isip na ito, ang mga matatanda at pinuno ng sekta na dati nang lumahok sa kompetisyon ay nadama na medyo mapalad. Tila hindi madaling kausap ang Purple Lightning Beast na ito. Kung mali ang pagkaunawa ng Purple Lightning Beast at naisip na pinatay nito ang kanilang mga disipulo, sila ay nasa matinding problema. Purple Lightning Beast, ano ang ibig mong sabihin? Sinabi ko sa iyo na patayin mo si Terence, paano mo napatay ang aming mga disipulo? Gate Master Wo umuungal sa galit. Tiningnan ng Purple Lightning Beast ang galit na hitsura ni Gate Leader Wo at hindi man lang siya mapakali na pansinin siya. Isang maliit na magsasaka ang nang-ahas na ituro ang kanyang daliri dito. Kailangang malaman ng isa na ito ay isang sinaunang espiritong hayop na may linya ng dugo ng isang banal na hayop.
Wala namang pakialam kung si Terence, isang practitioner na makakatulong sa pag-level up nito, ay pag-alitan ito, ngunit ano ang ginawa nitong pinuno ng gate? Naglakas loob pa rin siyang maging mayabang. Umuungol. Iginala ng Purple Lightning Beast ang mga mata at sinampal ang hola. Tumakbo ito sa gilid ni Terence at tumingin sa kanya na parang humihingi ng papuri. Ayos lang. Sabi ni Terence habang hinawakan niya ang balahibo ng Purple Lightning Beast. Roar roar. Tumango ang Purple Lightning Beast na parang nag-e-enjoy. Kailangan nitong pasayahin si Terence. Ito ay may parehong iniisip na ang Skybolt Pig leveling mismo ay masyadong mabagal. Nagawa itong i-level up ni Terence dahil mayroon siyang dakilang god power. Kahit noong sinaunang panahon, walang gaanong may ganoong kapangyarihan, kaya hindi sinasadya ng Purple Lightning Beast na iginagalang si Terence. Hinangaan ng mga taong martial artist ang malalakas, at ang mga espiritong hayop ay higit pa. Kung hindi, hindi sila magkakaroon ng ganitong mahigpit na hierarchy. Gayunpaman, walang napakaraming mga taong magsasaka na makapagpapahanga sa kanila ng mga espiritong hayop, at ang Purple Lightning Beast ay isang mapagmataas na espiritong hayop. Laking gulat nito sa kakayahan ni Terence na yumuko ito kay Terence. 2156. Kung nakakagulat na ang sitwasyon noon, ang Purple Lightning Beast na tumatakbo papunta sa gilid ni Terence para pasayahin siya ay nagbigay sa kanila ng pagkabigla na higit pa sa naranasan nila noon. Bakit ipinagkanulo ng Purple Lightning Beast ang sekta para makasama si Terence? Ano ang kahulugan nito? Nanikip ang puso ni Theodore at Jepoy nang makita nila ang Purple Lightning Beast na tumatakbo patungo kay Terence, ngunit hindi nila inaasahan na ito ay napakakumbaba. Terence. Kaya ikaw ang gumawa. Ang reaksyon ni Gate Leader Wo ang pinakamabilis, at parang may naintindihan siya. Tumalon siya at itinuro si Terence, ano ang ginawa mo sa mga espiritong hayop ng ating sekta? Ako. Anong ginawa niya? Sa palagay ko ay walang panuntunan laban sa kalikot sa paligsahan ng Spirit Beast, tama ba? Nagkibit balikat si Terence. Ito. Natigilan si Gate Master Wo. Sa katunayan, walang ganoong tuntunin sa kompetisyon. Pagkatapos ng lahat, nang itakda niya ang panuntunang ito, hindi niya akalain na may magagawa pa sa Purple Wind Thunder Lightning Beast. Ang Purple Wind Thunder Lightning Beast ay isang sinaunang espiritong hayop. Ang sino mang nang-ahas na gawin ang anumang bagay dito ay talagang pagod sa buhay. Ngunit ginawa ito ni Terence, at ginawa niya ito ng lubusan. Hindi lang siya maayos, kundi hinayaan pa niyang patayin ng Purple Lightning Beast si Wo Jincha. Matandang Hale, ngayong lumabas na ang mga resulta ng kompetisyon, maaari mo bang ipahayag ito? May nang sabi ni Terence. Sa katunayan, hindi niya inakala na magiging ganito kadaling paamuhin ang isang sinaunang espiritong hayop, ngunit ito ay mabuti rin may isa pa siyang trump card. Ang Purple Lightning Beast na ito ay mukhang malakas, ngunit hindi niya alam kung makakalaban nito ang isang Sky-class Master. Syempre. Nakita ito ni Lolo Hale na misteryoso, at ayaw niyang makapulot si Terence ng isang espiritong hayop ng walang dahilan, ngunit inihayag pa rin niya, huling round, ang nanalo ay ang Hidden House Han, ang pangalawang pwesto ay ang mga Firewolves, at ang ikatlong pwesto ay ang Hidden House Pits. Halika at kolektahin ang iyong mga taya. Sandali lang, Terence, kailangan mong ipaliwanag ang lahat. Ano ang ginawa mo sa mga espiritu hayop? Paanong sumuko si Gate Master ng ganun lang? Inilagay niya ang kanyang kamay sa harap ni Terence, sinamantala mo ang sitwasyon at inalis ang aking espiritong hayop. Baliw ka ba? Hindi mo kayang matalo di ba? Tumingin si Terence sa pinuno ng Gate Wo at sinabing, Matandang Hale, ano ang dapat nating gawin kung may magtangkang manggulo sa Hidden House Summit? Ito. Iuulat natin ito sa sinaunang sekta. Huminto ang matandang Hale, ayaw niya, ngunit kailangan niyang kumagat ng bala at sabihin ito. Maaaring nasa malapit ang mga sinaunang tao, at hindi nila mararamdaman ang isang Sky-class late phase peak, kaya hindi niya masabi ang isang bagay na labag sa kanyang mga prinsipyo. Matandang Hale, hindi ito naghahanap ng gulo. Niloko nitong si Terence ang Spirit Beast ko, paano natin ito aayusin? Pinuno ng Gate Wo Cop kanyang kamao. Kung hindi mo na kunin ni Terence ang mga gamit natin, maghahanap ba ako ng gulo sa kanya? Magnakaw ng mga gamit mo. Ngumiti si Terence, sabi ko, Gate Leader Wo, nakalimutan mo na ang sinabi mo kanina.
Ang sabi mo ay kung ang espiritong hayop na ito ay iaambag, mabuhay man o mamatay, anuman ang mangyari, wala itong kinalaman sa iyo. Ikaw na mismo nagsabi niyan, di ba? At saka, hindi ko inalis sa iyo ang espiritong hayop ng walang kabuluhan. Di ba binigyan kita ng bungang espiritu? Ikaw. Ang pinuno ng gate na si ay hindi alam kung paano tutugon sa mga salita ni Terence. Totoo nga ang sinabi niya noon para makakuha ng hidden treasure from House Han, pero tinanggap niya lang iyon bilang biro. Hindi niya alain na ang Purple Lightning Beast ay kukunin ni Terence. Old Master Hale, narinig ito ng lahat ng tao dito, tama ba? Bilang kapag-ayos ng Hidden House Summit, hindi ba dapat gawin ka sa pagiging hindi makatwiran ng isang tao? Malamig na tumawa si Terence at hindi pinansin ang pinuno ng pinto. Nilinggan niya ang matandang Hale at nagtanong. Ito ay natural lamang. Gate Master Wo, sinabi mo na ito noon pa. Ang espiritong hayop na ito ay iniambag mo, kaya kahit anong mangyari, wala itong kinalaman iyo. Kung hindi, bakit ibibigay iyon ng nakatagong pamilya ng Han ang kanilang mga kayamanan? Sabi ng matandang Hale. Si Elder Hale ay lubos na nagalit sa pinuno ng gate na ito ang lalaki, agsasalita tungkol sa pagpatay kay Terence, ngunit ang nangyari. Hindi lamang niya hindi pinatay si Terence, ngunit hinayaan pa niya itong manalo ng kampyonato. Nasaan ang kanyang reputasyon bilang organizer? Ang buong Hidden House Summit ay itinakda para kay Terence lamang, at siya ang nasa limelight. Bukod dito, hindi mahalaga kay Old Master Hale kung sino ang beast. Ang espiritong hayop ay hindi pa rin sa kanya, at wala siyang nawala. Ako. Gate Master Wo really wanted to pull out his tongue. Bakit ba ang hamak niya ina? Bakit niya nasabi ang mga ganyang bagay? Ngunit ngayon, upang maitago ang kaunting kayamanan ng pamilyahan, isinakripisyo niya ang sarili niyang espiritong hayop. Talagang hindi ito katumbas ng halaga. Sige, matatang ko ang award ko. Kung ayaw mong mamatay, magwala ka. Pinandilatan ni Terence ang nuno ng Gate Wo ang taong ito ay isang Earth face peak lang, hindi siya kakaban ni Terence. Hindi na nga si Terence na maging masyadong mapahas sa mga elder ng Sky Class, ngunit wala siyang pakialam ang mga taong tulad ng Gate Leader Wo. Nang makitang hindi sumuko si Terence, walang pagpipilian ang pinuno ng gate na si Wo kundi ang umasa sa Purple Lightning Beast. Maingat siyang naglakad at nakipag-usap dito. Ngunit, bago matapos ang Gate Leader Wo, ang Purple Lightning Beast ay binigyan siya ng upos at tumalikod upang kunin ang reward kasama si Terence. Ang pinuno ng gate na si Wo ay galit at sama ng loob, ngunit wala siyang gawa. Umiling siya at dinala ang katawan ng alagad, umatras para mag-isip ng paraan. Hindi niya basta-basta hinahayaan si Terence na kunin ang halaw ng ganito, kaya kailangan niyang mag-isip ng paraan. Dagdag pa, ang kanyang dalawang disipulo ay, nasa kamay ni Terence ang buhay, paano niya ito hahayaan? Kinuha ni Terence ang kanyang taya at tiningnan ang taya sa pagitan ng Hidden House Pits at ng apoy na Wolfgang. Ang Hidden House Pits ay naglabas pa rin ng dalawang bahagi ng body refining liquid, at ginamit ng apoy na Wolfgang ang kakaibang na gamot na iyon. Kumuha si Terence ng apat na random na bagay para ipapalit sa kanila. Wala rito si Old Master Pitts, at ang namamahala si Sean wala siyang oras para makipag-ayos kay Terence, kaya nagmamadali siyang umalis pagkatapos kunin ang ibinigay sa kanya ni Terence. Nag-aalala siya sa kaligtasan ng kanyang kapatid, at hindi niya alam kung gagaling pa siya. Si Miguel naman ay walang emosyon. Walang pakialam si Terence kung gusto niyang makipagtan sa kanya, at naglakad sa gilid pagkatapos noon. Hindi siya umibo, parang walang kinalaman sa kanya ang kaligtasan ng Wolfgang member. 2,150. Inaanunsyo ko na ngayon na ang Hidden House Summit opisyal nang natapos. Hintay ng ama ni Ivan na kolektahin ng lahat ang kanilang mga taya bago siya nag-anunsyo, kung gusto mong manatili rito bilang isang panauhin, kami, ang Hidden House Hale, ay gagawin ang aming bahagi bilang host at dadalhin ka sa mga sikat na lugar malapit sa lungsod ng Stonegate. Kung ayaw mong manatili, pagkatapos ng hapunan, maaari kang pumunta sa meeting hall para gawin ang ilang mga pamamaraan at umalis. Kumunat ang noo ni Terence nang marinig niya na kailangan nilang pumunta sa meeting room pagkatapos ng hapunan para gawin ang procedures.
Naisip niyang pake na sila at umuwi pagkatapos ng kompetisyon hindi niya inasahan ang napakaraming rules. Ngunit, dahil ito ay panunan ng Hidden House Summit, hindi binalak ni Terence na lin ito. Kung papasok lang siya at aalis, bibigyan nito ng dahilan ang matandang Hale at ang iba pa para atakihin siya. Nakatitig si Terence. Boss, ngayon tayo. Tapos na ang kompetisyon. Bagamat nakabibighani ang kaka ng tagumpay, naisip ni Jepoy ang isyu ng kaligtasan. Sunod-sunod na laban ang aming napanalunan, hindi naman kami sa rata ng mga taong ito, tama. Mahirap sabihin, hindi masyadong optimistiko si Terence tungkol dito, at tumanggo ng tapat, kung hindi binunyag ang aking lakas at trump card, tiyak na hindi sila maglalakas loob na kumilos. Ngunit ngayon, boss, hindi ba sinabi mo na maaari matayin ang Sky Class early phase sa isang segundo? Sumikip ang puso ni Jepoy matapos marinig ang mga salita ni Terence. Never fight before. I'm just saying it casually. Sa tingin mo ba maniniwala sila sa akin? Umiling si Terence, sabay-sabay tayo. May trump card pa ako na hindi ko pa nagagamit. Tingnan natin ang reaksyon nila. Tsaka hindi naman masama ang Purple Lightning Beast. Maituturing ito tulong natin. AI? Walang ay nangangahulugang kahinaan. Lahat ito ay dahil ang nakatagong pamilya ng ay masyadong mahina, walang magawang sabi ni Jepoy. Kung masasabi yan. Hindi ibig sabihin na may problema. Ngun si Terence at malamig na tumingin sa matandang Hale at sa iba pa. Talagang gustong saktan siya ng mga taong ito, ngunit hindi sila nang ahas na ipakita ito sa publiko, Hidden House Summit. Terence na siya ay tambangan sa kanyang paglabas sa bahay ni Hale. Hanggang may intensyon ang mga taong ito. Bakit sinabi ng matandang master na si Hale na kailangan niyang dumaan sa mga pamamaraan sa meeting pagkatapos ng hapunan bago alis? Ito ang pinaplano niya. Sa totoo lang, tapos na ang Hidden Summit at hindi na kailangang gawing komplikado ito. 1:03 na ng hapon ngayon. Magsisimula tayo ng piging sa 4:30. Ayahan ko ang lahat na pag-usapan ilang mga bagay ng sama-sama. Ni matandang Hale sa iba pang matatandang lalaki at mga pinuno ng sekta na naroon. Papadala rin niya ang kanyang mga alagad para ipaalam sa mga alis na, ngunit syempre, hindi pa kasama rito ang nagong pamilya ng Han. Lahat. Alam nila ako ang gustong talakayin ni Elder Hale, ngunit wala siyang sinabi. Ang bawat isa ay nasa iba't ibang mood at kailangan hinahon. Sa isang nakatagong hall ng Hale's Manor, mahinahong naramdaman ni Medin King Hale ang pulso ni Shelton at sinabing, ako ay isang doktor sa kalahating buhay ko, at nakita ko ang iyong sitwasyon noon. May paraan ba para malutas ito? Tanong ni Old Master Pitts. Wala akong pagpipilian. Ngunit, niyawang, sadyang pinananati siyang suspense. So, may paraan ba? Masayang tanong matandang si Pitts. May paraan, ngunit ito ay katulad walang paraan. Umiling si Hale, hindi pwede. Anong ibig mong sabihin? Huminto si Old Master Pitts. Sumawawang, pakisabi sa akin. Kung mapapagaling ko si Shelton, ibibigay ko ang gusto ko. Hindi ito tungkol sa kayamanan o pera, ang punto ay, ang taong makakapagpagaling sa kanyang kaaway, at gusto niyang mamatay si Shelton. Sa tingin ko ay hindi, inang sabi ni Sumawawang Hale. Kung pupunta ka at magkaawa sa kanya, malamang na makukuha kundi kahihiyan. Nagulat si Lolo Pitts, hindi siya sigurado kung ano ang sasabihin. Sino ba ang kiinisan ng aming nakatagong bahay, Pitts? Hindi naman kadalasang nagkakaaway, di ba? Hehe, si Terence iyon. Si Terence lang iyon, narinig kong makakatulong siya sa isang tao na matuno nilang chi, ngunit tinamaan na ako ng katulad na Panginoon, ngunit ito ay mas magaan kaysa kay Shelton. Hindi rin ako tinulungan ni Terence dito. Kaya, walang upang malutas ito. Hindi sinasadya ni Sumawawang na ang China nakuha niya ay Terence. Pinagkatiwala sa kanya ang gawa ng pagtaas ng galit ni Lolo Pitts kay Terence. Sa lahat ng Sky Class Masters, si Lolo Pitts lang ang hindi na gusto niyang harapin si Terence. Ang isa pang Sky Class ay isa pang pag-asa sa pakikitungo kay Terence, kaya gusto niyang si Elder Pitts.
Ni hindi alam ni Sumao kung mapapagaling siya ni Terence, gumagawa lang siya ng mga bagay-bagay. Iyon ay, ang puso ni Lolo Pitts ay nanigas, walang magandang nararamdaman ni Terence sa Hidden House Pitts, at kung gusto nilang tretulan ni Terence, tama si Sumao, ang malamang natatanggihan sila kaagad. Kung willing si Terence na tretuhin siya, bakit wala sinabi? Kahit gaano pa karaming kamanan ang hiningi niya, papayag si Elder Pitts, ngunit walang nagawa. Terence, ito ay patunay sa ni Sumaowang. Sa pag-iisip na iyon, umangon ang isang alon ng puotso ni Lolo Pitts, ngunit nawala ito ng mabilis tulad ng paglaw nito. Isa siyang matalinong tao, at sabi niyang sinusubukan siya ng Sumaowang na labanan si Terence. Ngunit iba ang isip ni Lolo Pitts. Nawala ng House Pitts ang ilan sa kanilang mga practitioner sa mga kamay, ngunit hindi iyon mahalaga, hindi sila direktang mga inapo ng Hidden House Pitts, at kaya ang awayan sa pagitan ni Terence ng Hidden House Pitts ay hindi bagay na hindi malulutas. Kung naba niya ng kaunti ang kanyang paninindigan at mag-isip ng paraan para umapela sa mga interes ito at magmakaawa kay Terence, baka matulungan niya si Shelton. Ang pagpatay kay Terence ay pansamantalang mapawi ang kanyang sa pangmatagalang pananaw, mabuting makipagkasundo kay Terence. Bandang Pitts, lahat ng ito ay dahil sa Terence na iyon ang awayan mo at sa kanya ay hindi malulutas. Naming tao ang namatay sa kanyang mga kamay, at wala siyang pakiinyo, sa tingin mo ba ay tutulong pa siya? Kaya, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay patayin si Terence para ang galit natin. Nagpatuloy si Sowang. Tama ka, babalik ako at pag-iisipan ko. Tumango si Lolo Pitts at palabas ng side hall kasama si Shelton sa kanyang mga braso. Isa lamig ng ngiti ang lumitaw sa mukha ni Medicine Kale. Kung gusto mo ang gawa ito, maaari kang pumunta upang bumoto sa rekomendasyon at buuan ng mga boto. 2,158. Siyempre, kung talagang namatay si Terence, magiging masaya ka sa house. Baka makipag-ugnayan pa sila sa Sky Elixir Sect. Iyo. Uli, pinaalalahanan Sumaowang Hale, ang Sky Elixir Sect ay isang malaking sect ng medikal, dapat ay mayroon silang paraan upang pagalingin iyong apo. Huminto sandali si Old Master Pitts, mabilis na lumabas ng side hall at sa pinagtataguan niya ng bahay ni Pitts. Matagal bumalik si Sean, ngunit hindi niya nakita ang kanyang lolo at kapatid. Sa sobrang pag-aalala niya, ikot-ikot siya sa paglalakad. Isang nakatagong disipulong si Hale ang dumating upang sabihin sa kanya na pumangkot hall ng 4:30 p.m., ngunit wala siya sa mood para do. May silang siya at pinaalis ang alaga. Lolo. Inangat ni Sean ang kanyang ulo, kitang karge-karge ng kanyang lolo ang kanyang nakababatad na si Shelton. Shelton, siya. Umiling si Sills at pinahiga si Shelton sa I'm sorry. Ang gamot ni House Hale King Hale lang magawa. Kung gano'y kapatid ko. Nasabi ni Sean. Malapit na siya kay Shelton noong mga bata pa sila, kung si Shelton, makakaapekto ang kanyang kinabukasan bilang pinuno ng bahay. Ito ay hindi tulad ng walang pan. May isang paraan. Si Elder tumimangot ng malalim na parang isip siya. Lolo, anong magagawa natin? Mahirap ang kalagayan mo. Bakit sabihin sa akin, at tutulutang suriin ito? Maingat na tanong ni Sean habang tingin sa kanyang lolo. Sige, sasabihin niyo. Maaari mo tulungan dito. Tanggo si Lolo Pitts, ganito. Kaya naman, ni Elder Pitts kay Sean ang lahat ng sabi sa kanya ni Sumaowang, umasang mabibigyan niya ito ng payo. So sinabi mo na kayang gamutin ito ni Terence ang Sky Elixir Sect. Kumunat ang noo ni Sean matapos marinig ang sinabi ng kanyang lolo. Tama, pero hindi ko alam kung gaano ipaniwala. Tulala si Elder Pai, nasa kanya na lang kung maniniwala siya o hindi. Sean, ano sa palagay mo? Lolo, sa tingin ito ay parang gamot na sinusubukan ni Hale na palakihin ang puot ni Terence at ng bahay na Pete. Ngunit, hindi ako sigurado kung ligtas sila ni Terence, ngunit natakot ako na ang Sky Elixir ay hindi maliligtas kahit na niya. Sinusyon. Oh, bakit mo nasabi yan? Tumango si Old Master Pitts at
3. Itong lisay ng totoong chi, sinabi ni Dang Hale noon, sayang ang sarili nating lakas para tulungan ang ibang mapanganib na bagay. Anong mga benepisyo alok natin para tulungan tayo Elixir Sect? Hindi niya sinabi sa amin paano siya gumaling, ngunit tiyak pinagaling ng Sky Elixir Sect. Malamig na tuwa si Sean. Terence. Pa si Lolo Pete sa ilalim ng kanyang kaalaga, si Sean ay naging parang isang pinuno. Lalo siyang nag-iisip na uti, at wala siyang sariling Sean. Terence. Sabi ni Sean, hindi ko masabi, ngunit dahil dinala ito ni Hale, sa palagay ko ay hindi siya nanungaling. Dapat nating malaman kung magtatanayo sa paligid. Walang pakinabang para sa kanyang sinungaling sa atin maraming paraan upang madagdagan ang puot sa panatin ni Terence. Kung magsalita siya ng hindi isip, ito ay makakaapit sa kanyang bahay. Tama. Ano mo? Tumango si Lotz. Sa tingin ko, ang pagmamakaawa kay Terence ay mas maaasahan kaysa sa paghinang makalangit na Elixir Sect. Kahit na hindi natin Terence, maaari pa rin tayo sa Heavenly Elixir Sect kung niya ito magagawa. Ano ang katayuan ng Sky Elixir Sect? Bibigyan nila kami ng libreng paggamot para sa bahay alang-alang. Kung bayad kami ng sapat, tutulungan kami ng Sky Elixir Sect kahit nasa amin man ang bahay ng mukha mula. Hindi namin kaya, walang makakapakilala sa amin. Mula sa ugali ng noon ng pamilya mo kung gaano kakalungkot sa mga alagad na ito. Ang alagad ay nakibahagi sa labanan, ngunit niyang pagalingin ang kanyang sarili ay nasugatan. So sinasabi mo na hindi sang-ayon na labanan si Terence? Tanong ni Old Masks. Lolo, sinabi mo noon na ang Hidden Beats ay walang labis na samaan kay Terence, kaunti lang ang mamatay, at hindi sila direkto ng Hidden House Beats. Lang natin itong tiisin ng ilang kabaligtaran na, sabi ni Sean. Maraming benepisyo ang pagiging manig ni Terence. Tignan mo ang Theodore at Jepoy na iyon, sino sila noon? Nasa ibaba sila na nakatagong bahay, at ngayon. Kung ayos lang sa pagkakataong ito, tiyak na mag-sa ang Hidden House hand sa hina. Sean, hindi ka masama. Kung nakikita mo iyon, nangangahulugan ito na may karapatan kang maging susunod na tagapagmana. Hindi ko sinayang ang sikap ko sa iyo, sabi ni Elder Pitts. Ito rin ang payo ni Lolo sa akin noong nakaraang kompetisyon na nawanag sa akin. Lolo, pagkatapos, o tama, tayo ng mga disipulong Hale na magpunan sa alas 4:30 hapon. Sabi ni Sean. Pinag-uusapan nila kung paano harapin si Terence, Terry at tingnan natin. Tignan na lang tayo sa ngayon, no need to say anything. Sabi ni Lolo Pitts. Sige. Tumangon, at pumunta silang dalawa sa banquet hall. Ang House Hales Banquet Hall ay napuno ng bisita. Ang lahat ng matatanda at tagapagmana, gayon din ang mga pinuno at Hidden House. Siyempre, maliban sa house hand at sa mga disipulong o nasugatan sa kompetisyon. Ito ang malaking rangalan ni Hale na biyayaan kay piging na ito sa inyong presente, nagbibigay liwanag sa bangko ito. Ito ng ama ni Ivan na dumating na, kaya tumayo siya at ikinuyo ang mga kamao. You're welcome. You're welcome. Tandang lalaki ng pamilya na hindusan ng anumang pagkalugi, igel ng Firewolf Gang ay parehong tumulo at sumagot. Gayunpaman, ang mga matatandang lalaki at mga pinuno ng wala ng kanilang mga tauhan ay hindi masyadong maasa. Malungkot ang mga ekspresyon nila at tinong nagsalita. Malinaw na ang lahat tungkol sa layunin ng aking piging sa oras na ito. Limang oras, kaya dumiretso sa tandang master na si Hale. Sa tingin ko lahat dito, may sama man ng loob o wala, ay nagdusa sa summit. Master Hale, baka nakaisip ng countermeasure. Tandang kalaban mo rin si Terence, kaya agad siyang sumang-ayon sa sinabi na tandang si Hale. Tama, dapat na maging isang pagtitipon sa lahat ng mga nakatagong bahay upang puntiryahin ang house hand, ngunit ito ay naging isa para kay Terence lamang. Huwag mo na usapan ang mga sama ng loob,
kayamanan ang nawala sa ating tipo na ito ng nakatagumpay. Lahat tinasa bulsa ni Terence. Tumango si Elder Yu. 2,105. Ang aming Hidden Tang family ay manas ng matinding pagkatalo. Noong una, sunduan namin na kami at ang magkakasama sa 3 laro. Wala panalo kahit isang laban. Tumango si Elder. Hey! Friends na iyon ay isang taong dapat kutayin. Misi si Zua ng Golden Bell sinabing, kunin man niya ang mga na iyon o hindi, dapat siyang mamatay. Master Wo, sabi mo, kutayin si Terence, bakit mo ang bola sa kritikal na oras? Sa tingin mo ayaw kong patayin si Terence. Mas gusto kong patayin si Terence kaysa sa iyo, ngunit hindi ko alam ang uri ng pangkukulam ang ginamit pang DA ng aking espiritong hayop. Maawa ang pinuno ng gate na si Wo. Demonic Arts. Kung hindi mo kaya, huwag kang maglingin sa matandang ito na para sa iyo. Sa ganitong mga sitwasyon, matutulungan ng matandang ito, host. Kayahan ka, ibalik mo ang espiritu hayop. Sabi ni Mail. Matandang matandang Fuller, Mr. Ann, sa palagay mo. Old Master tumingin ka sa tanong. Ngayon, ang 3 taong naruroon lang hindi nagpahayag ng kanilang mga yon. Ang apo ko ay tinamaan ng Spirit Beast, at hindi ko alam o buhay siya. Wala ako sa mood na mag-aaral bagay, pasensya na. Malungkot na Old Master Peets. Ang lakas ko. Sa late phase peak lang ako, ipa sky class. Natatakot ako sa kamayan, at wala akong lakas na labanan si Terence. Ang mataster na si Fuller ay isang patandang lalaki, wala siyang salungatan kay Terence. Bakit niya ito guguluhin? Wala sa kanya. I resent the Firewolves. Nandito lang ako pamunuan ang team. Mahinang sabi ni Mang Yo. Kahit na ang taga-pul ng Firewolf Gang ay walang kay Terence noong nakaraan, walang anumang salungatan sa nila ngayon. Ayaw niyang maghanap ng gulo. Or Miguel. Wala man ito, naiintindi ko. Kung hininga si Old Hale, wala siyam sa mga ugali ng Matanuler at ng Miguel, kung gusto pa rin niyang ipaglab kay Class Master, Beats. Kung tutuusin, mas kapakipabang ang Sky Class Master, sa nakapaligid na Class Masters ay malamang na other lang. Matandang Pits, hindi mo sa alang-alang. Tinanong mo si Old Master, ganito ang apo ko, oras pa ba akong mag-isip ng bagay? Umiling si Lolo Pits, gusto ko lang bumalik sa lalong manahon at mag-isip ng paraan. Lahat ng kanya-kanyang ambisyon, hindi ka namin pipilitin. Mukhang ako, Elder Yu, Elder Yor, Elder Duran, at ang mga leader na magkasama laban kay Terence. Walang magawang sabi ni Hale. Bagamat hindi ako may kailangan akong ipasa sa inyo. Ganun ba talaga kadaling pahan si Terence? Natural, ayaw Pits na may mangyari kay Terence, niyang bisitahin si Terence, post nito at hilingin, salungan itong gamutin si siya. Pero sa panlabas, siya na parang may malasak lahat, huwag kalimutan, pakalakas na niya wala nang mas maysa sa Sky Class sa unang bahagi, at mas malakas ang spirit na iyon. Huwag mong kalimutan kung pinaktan ng ating shelter. Totoo, Chi. Huwag mong sabihing hindi kitaan. Ano, matandang Pits? Pinapalakas mo ang moral ng habang pinabababa ang really. Munat ang noo ni Old Master. Ayoko lang ka. Kung tuwin, halata naman ang tutan. Kahit hindi ako kasali dito, may mangyari sa inyong mga matabigan. Mahinang sinabi ni Lolo, hindi man lang ako sumasakit mo sinisira ang sarili mong reputasyon. Ano ang kinalaman nito sa akin? At sa Terence na iyon ay ang ating pinatay niya ang 3 sa ating master sa bahay na Pits. Master Pits ay nasa panig Terence, nagsasalita pa niya, ngunit hindi niya ito itinuro pa niya ang Hidden House Pits kay Terence.
Tama ang Pits. Ang purple beast na iyon ay isang malaking matanda, angot ka at tumango. Maaaring Sky Class Master tayo, ngunit kung ma-inject si ating mga meridian ng walan, mahihirapan tayo o pinuhin ito. Dahil doon, hindi nasisiyahang tumingin si Walter Pitts sa pinuno ng sect. Ibig sabihin, kasalanan mo ang lahat. Hindi mo nagawang patayin si Terry, binigyan mo pa siya ng katulong. Ano? Mag-iisip ka para harapin itong Purple Lightning Beast. Dahil paraan. Ko ay may ipinangako si ito, ngunit mas maibibigay ito. Nasabi ni sect leader, ang aming Second Mountain ay mayroon pa revision pills na ipinasa mula sa sinaunang panahon, aring gamitin ng mga spirits. Ang isa ay katumbas ng isa kanilang sariling paglilihi. Ang Purple Lightning Beast na ipag-usap dito. Tama, kung a-attack kay Purple Lightning Beast, umakbang ang matandang ito. Pag-aralan ko na ito, brilyante. Na hindi masisira ng Purple Beast na iyon ang aking Golden Belt. Itong magagawa sa akin sa sangdaang galaw. Sige, kung ganoon nga ako, kayong ang mga elder ng U ay magtutun at sasalakayin si Terence. Kayong mga umarap sa Purple Lightning. Kung sabay-sabay dapat na umatake, hindi takas si Terence. Tignan nga ang mga ngipin ni Lolo. Matanda, sigurado ka bang hindi makikita sinaunang isa kung gagaw ng hakbang? Old Master nag-alinlangan, nagtanong. Tanong na pinakakinabahala. Kailangan na ang mga sinaunang tao sa amin na huwag manggulo sa Hidden House, at kaming mga Sky Class ay hindi pinapayagan na sa karaniwang mundo at magilas. Hindi pa bas ang Hidden House Summit. At saka, umalis si Terry ang mga tao ng Hidden House. So what's the point of the House Summit? Piti si Old Master Hale. Old Master, ikaw, alala ka sa problemang ito. Bilang host, mas ako sa problemang ito. Gayunpaman, maaari samantalahin ang isang booth. Ngunit paano sa secular na mundo? Tanong ni Elder York. Ang paghakbang sa secular do. Iyan ay mabihin. Niyang lisanin ang Hidden House Manor, malayo pa ang kalsada. Ang kalsadang ito ay ang teritoryo din ng aming nakatagay na si Hale. Kung lilipat siya rito, tahak sa secular na mundo. Ngumiti Hale, so tapos na ang Summit, pero hindi tayo sa common world, kaya lumabag sa rules. 2,160. Tama. Tumango, sir, in-law, matali. Masyado kang wala akong choice. Tumawa si Old Master Hale. Sige, kain muna. Kakaroon tayo ng lakas si Terence mamaya. Sa pangungutandang Hale, itinaas ng kanilang mga baso ng alak sila o hindi, lahat suunan sa pagtitipon na kaya hindi sila makatuto ng matandang Hale. Siyempre, Hidden House Pitts ay isang ang ngayon ni Elder Pitts ay hindi pagsuporta sa Elder Hale, kundi pati na paano ito mabibigo. Sean ay nasugatan at nasa rin niya. Tingnan mo siya. Wala kang gagawin dito. Humingon si Lolo Pitts kay Shatan siya. Wala siya na sa pagiging tuson, mauunawaan niya ang sabihin. Oo, Lolo, babalik ako ngayon. Tumango si Sean, nakita sa kanya ang matanda, at sandali. Naalala niya ang nangyari kanina at naunawaan niya ang gusto ng tanda ang magpadala ng mensahe. Ang Hidden House Pitts ay hanap ng pagkakataon na magandang panig ni Terence ang simula. Parehong naunawaan ni na Lolo Pitts at Shelton na kailagaanan ng kaunti ang kanilang relasyon ni Terence. Wala silang sapat na bars para mailigtas sila ni Terence. Walang naramdaman may mali sa ginagawa ng Shelton ay nasugatan, pag lahat, at walang masama si Sean na bumalik upang siya. Nakakapansin sa kanya pagkat umalis Sean sa restaurant at tinumantalang tirahan ng Hidden
Sino ang nakakaalam kung ang pulo ng hidden house na nakatingin sa kanya. Kaya naman, para sa kanya na direktang pagong tirahan ng pamilya, alam sa kanila. Ilantad siya niyan. Deksisyon sa kanyang pansamantalahan at tiningnan si Shelton. Wala pa rin siyang sa kanyang katawan ang naging kabaliw niya. Hindi nilinang ng mga petitioner ang G, kaya hina ang kanilang pagtuto. Kaya namting Chi lang ay sapat na para siya. Siyempre, ituri ng Shelton ang Purple Lightning taong may ganitong kakayahan. Kung hindi gawa lamang ng ibang mga mabuo ang kanilang Chi at ipadala ito, maliban kung class masters. Hindi lahat ng Sky Class ay kayang gawin ito. Sa pagtingin sa kalagayan, mas determinado si Sean ang kanyang sama ng loob. Kaysa ang pag-asa ng kasalukuyang bahay pits, at gayon hindi kamay ni Sean. Inaasahan niya na niyang maging pinuno ng hidden, makakasama niya si Sean mas malakas at mas malaki in-house pits. Napabuntong hininga si Sean. Wala siyang contact Terence, pero nasa kanya contact details ng elder hand ng house. Ng mga pinuno ng mga nakahay ay naitala ang kanilang sa pakikipag-ugnayan. Hinanap numero ni Theodore Han at wanlangan na tumawag. Dumating ang boses. Hello, sino? Matandahan. Mula sa hidden house pit. May importante akong ay Mr. Terence. Sabi ni Sean. Hindi siya natatakot na may mag-star na ito ang soundproofing class, at kahit ang casters ay hindi makakarinig ano. Pagkatapos ng lahat, ito ay ng isang bisita, at si Hale ay gumawa ng trabaho sa pagtatag ito magdudulot ng anumang hindi magkakaroon ng maraming elders dito, at kung nilang lahat ang kanilang mga pangtingnan ang iba pang mga bahay, kung gayon walang sagawa ang hidden house sa Sean. Natigilan si Theodore. Alam kung bakit siya tumatawas na ito. Ngunit dahil hinahanap niya hindi niya magawang mag-isa. Tingnan niya si Terence at nagtanong, Berlin, tumatawag kung bahay, may air sa iyo. Hanap ako. Naglinlangan si Terence dahil kain. Ngunit nalaman ni Sean na mayroon siyang pagalingin si Shelton. Kahit na ano pa rin ni Terence ang teleping Sean. Sir Terence, ako may importante sabihin sa iyo. Son. Ano ito? Tanong ni Terence na bago ang kanyang ekspresyon. Mr. Lin? Hidden House York? House Hale? You? Hidden House? Hidden Mountain Chest? Golden Bell Sect ay pagkatapos mong umali. Dahil doon, inulit ng sinabi ng matanda at banquet hall kay Terence. Gaya ng nanlabi Terence mukhang hindi siya matanda, ngunit ano ang gawin ng Sean na ito sa pagkanya ngayon? Pahayag ang mabuting kaloob. Sean, marunong makipagtalo. Sabihin mo sa akin ang bakit ka tumatawag sa Terence. Lin, sa totoo lang, pumayag ang lolo ko sa matandang Hale na bumuo sa hidden house pits ay walang malaking loob sa iyo katulad ng namin noon, ang lahat ng karaniwang bahay na siyang matinding puot sa pagitan. Taong iyon ay namatay dahil sa bahay ni Shit, at sila direktang kaapo-apo hidden house, at sila ay hindi sa bahay ni Shit. Kailangan naming Buster Linford. Ni Sean. Tanong ni Terence. May iba. Mayroong ilang mga ayaw sabihin ni Sean sa ito pagkatapos ng kailangan niyang gawin ito ng sunod. Hindi niya masasabi kay lahat ng gusto niyang malaman. Pero Terence, ayaw ko. Actually, ako nakita namin na naging boss si Jepoy, at nag-gas ng hidden house hand. Sobrang gusto ka naming maging boss para maprotektahan mo ang hipits. Si Terence sa mga salita ni mantanga ang lalaking ito.
Gusto niyang tulungan na gumaling si Shelton, na ito masabi ng malakas. Sa halip, gumila na gusto niyang maging boss friends. Payag si Terence, si Shelton ang tagasunod niya, at si hindi maaaring tumayo at pagkakaalala ko, ang na si Shelton ay isang lumpo para sa akin na tanggapin ang bilang aking tagasunod. Tanong ni Terence, waring kamangmangan. Salamat po at sinamahan ninyo lagi mga master.